Ang matalinong bata na si Lila. Sa isang malayong baryo, may isang batang nagngangalang Lila. Si Lila ay kilala sa kanilang lugar bilang isang napakatalino at mabait na bata. Sa murang edad pa lamang, nagpapakita na siya ng kakaibang talino at pagkausap. Minsan, habang naglalaro sa tabi ng ilog, may napansin si Lila na isang malaking bato na tila ba may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Dahil sa kanyang pagiging mausisa, nilapitan niya ito at sinuri ng mabuti. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Tanong ni Lila sa kanyang sarili. Kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa kanyang lolo Pedro na isang dalubhasa sa kasaysayan ng kanilang baryo. Ay, Lila, mukhang nakatagpo ka ng isang bagay na bihirang makita, sabi ni Lolo Pedro habang tinitingnan ang larawan ng mga simbolo. Ang mga simbolo na ito ay mula sa isang sinaunang sibilisasyon na matagal nang nawala. Nagpatuloy si Lolo Pedro sa kanyang paliwanag. Ayon sa alamat, ang mga simbolong ito ay gabay patungo sa isang kayamanang itinatago ng ating mga ninuno. Ngunit kailangan ng talino at tapang upang makuha ito. Nagpasya si Lila na hanapin ang kayamanang ito. Inanyayahan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Tomas na sumama sa kanya. Sasamahan kita, Lila. Alam kong magkasama nating mahahanap ang kayamanan, sabi ni Tomas. Unang hakbang sa kanilang paglalakbay ay ang pagpunta sa matandang kuweba na nababalot ng mga halaman. Ayon sa mapa, ito ang unang destinasyon. Nang makarating sila roon, nakita nila ang isang pinto na may mga simbolong kahalintulad ng nakita ni Lila sa malaking bato. Ginamit ni Lila ang kanyang talino upang lutasin ang mga simbolo. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok sila sa loob. Sa loob ng kuweba, naroon ang isang malaking silid na may maraming lagusan. Bawat lagusan ay may kani-kanyang patibong, sabi ni Lila. Kailangan nating mag-ingat. Dahan-dahan silang pumasok sa unang lagusan at nilagpasan ang ilang patibong gamit ang kanilang pagkamalikhain at talino. Sa pagdaan ng oras, nakarating sila sa isang malaking silid na puno ng mga sinaunang kagamitan at kayamanan. Ito na nga yata ang hinahanap natin, sabi ni Tomas habang tinatamaan ng liwanag ng sulo ang mga gintong alahas at mamahaling hiyas. Ngunit hindi lamang kayamanan ang kanilang natagpuan. Nakasumpong din sila ng mga sinaunang aklat na naglalaman ng mga lihim ng kanilang sibilisasyon. Ito ang tunay na kayamanan, sabi ni Lila. Ang kaalaman ng ating mga ninuno. Dinala nila ang mga aklat pabalik sa kanilang baryo at ipinakita ito sa lahat. Ang kayamanang ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon, sabi ni Lila. Nagpasalamat ang buong baryo sa kanila, at dahil dito, itinatag nila ang isang munting aklatan upang ang kaalaman ng kanilang mga ninuno ay mapangalagaan at maipasa sa mga susunod na henerasyon. Simula noon, si Lila at si Tomas ay naging bayani ng kanilang baryo. Hindi dahil sa kayamanang nahanap nila, kundi dahil sa karunungang ibinahagi nila. Natutunan ng mga tao na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto o hiyas, kundi sa kaalamang nagbibigay daan sa mas maliwanag na kinabukasan. At mula noon, ang baryo ni Lila ay naging tanyag sa kanilang kahusayan sa iba't ibang larangan. Ang mga bata ay lumaking mahilig magbasa at matuto, palaging hinahanap ang mga sagot sa kanilang mga katanungan at nagsusumikap na makamit ang kanilang mga pangarap. Si Lila, bagaman bata pa, ay nagpatuloy sa kanyang pagsasaliksik at pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Hindi nagtagal, siya ay kinilala hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati na rin sa buong bayan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Lila at patuloy na tumutulong sa kanyang kapwa. Ang kwento ni Lila ay nagpakita na ang talino at kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ipinakita niya na ang pagkakaroon ng kaalaman ay isang yaman na hindi mawawala at laging magbibigay ng daan sa mga bagong pagkakataon. Dahil sa kanya, maraming bata ang nangarap na maging katulad niya, matalino, mausisa, at may pusong handang magbahagi ng kaalaman sa iba. At ang munting baryo na iyon ay patuloy na yumayabong, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa karunungan na iniwan ni Lila sa kanila. At iyon ang kwento ni Lila, ang batang matalino at mabait, na nagpakita na ang tunay na kayamanan ay nasa kaalaman at kabutihang loob.